Yun, what's up, what's up? Ayan, kamusta mga utol, and then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. By the way, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe, nakapag-follow ng aking YouTube, TikTok at saka Facebook, yes, alam nyo na po yung dapat ninyong gagawin, which is, sapat na po yan para mas lalo pa tayong magkaganahan. Okay? So ito mga utol, dagdagan ko na naman ang inyong mga kaalaman. Kasi ito ha, ang magiging topic natin sa video na ito ay signs na napa-overlove ka na sa partner mo. Okay? Well, ito mga utol ha, kung minsan tayong mga tao ay nabubulagan sa tao ding minamahal natin, na once na napapa-overlove tayo ay nakakasama din ito sa relationship, lalong-lalo na pagdating sa partner mo, na ikasasanhi din na masasakal mo yung partner mo, yung tipong masosuffocate siya na parang hindi siya makahinga. Kasi dahil sa pag-overlove mo ay wala rin itong maidudulot na maganda sa relationship ninyo. Kasi marami din talaga dito na halos walang ibang pinapakita sa mga partner nila kundi puro na lang pagmamahal. So ito mga utol, isa-isahin natin. Baka kayo din mismo ay unconscious or unaware na hindi ninyo alam ay napa-overlove ka na pala sa partner mo. Okay? So ito, wag na nating papatagalin pa. Una sa lahat ay yung pagiging silosa or siloso. Once na sobra-sobra or labis-labis yung iyong pagsiselos, ay nagpapahiwatig din ito utol ng overlove or masyado kang obsessed din sa tao. Na kahit konting bagay lang, or let's say na may kinakausap lang siya na importanteng tao na kailangan niya lang din na harapin or kausapin, is pagdating sa'yo ay parang big deal na. Na yung tipo na lang na yung partner mo is ayaw mong palabasin, pasuotin ng maiikling damit, na parang kulang na lang din talaga ay ikukulong mo siya sa kwarto sa sobrang selos. Yes, utol ha, nagpapahiwatig po ito ng overlove or sobra-sobra or labis-labis ng pagmamahal mo sa tao. Dahil na rin ito na pagdating sa iyong sarili ay mababa yung level ng iyong confidence. Once kasi na napapasobra tayo sa pagmamahal, ay mas lalo nating napapabayaan din yung ating sarili, na nawawala na tayo ng tiwala din sa ating sarili. Dahil lang sa puro love and love and love yung binabato mo sa partner mo. Yes. So again, wala pong magandang maidudulot ito once na ikaw ay siloso or silosa. Okay? So yon. And then ito, yung pangalawa natin ay yung pagiging clingy. Okay? So ano ba yung ibig sabihin ng pagiging clingy? Ito mga utol which is, sanhi rin ito na kapag ikaw ay napa-overlove, is yung tipong parang pabebe ka sa partner mo, na pinapakita mo ang iyong emosyon, na naa-attach ka sa tao, na kulang na lang is parang gusto mo siya makausap oras-oras, na parang nakalambitin ka dyan sa kanya na parang linta. Lalong-lalo na sa LDR alas oras-oras nag-uusap, nag-video call, na kahit hindi naman nag-uusap na, ang importante nandyan lang, naka-video call. Sign din po yan utol ng overlove, na kung minsan is yung gawain na ito ay nagpapahiwatig rin na parang wala kang tiwala sa partner mo. That's why pinapakita mo sa kanya lahat-lahat, binubuhos mo sa kanya lahat-lahat, dahil nga sa kulang ng tiwala o pagtitiwala sa partner. So ngayon, kung ikaw ay clingy, masyado kang pabebe, wala kang ibang inaatupag kundi yung relationship ninyo, yes, again, wala rin itong magandang maidulot sa relationship ninyo, na mas lalo lang din masasakal yung partner mo utol. Kasi nagpapahiwatig na din or nagpapakita na parang wala ka na ring sariling oras para sa sarili mo, kundi umiikot na lang din yung mundo mo sa partner mo, na mas lalo kanyang i-echapwera talaga, na mawawalan siya ng attraction sa'yo.
Yes. So dapat iwasan mo rin yung gawain na ito, utol. Ha? So yon. And then ito pa yung isa natin is yung pagiging needy. Yes. Ito, hindi rin ito nagkakalayo sa clingy. Na masyado kang nangangailangan palagi sa partner mo, naging dependent ka sa kanya. Na lahat na lang ng bawat kilos mo ay idedepende mo pa sa partner mo. Like I said na rin kanina sa pagiging clingy, na inuubos mo yung oras ng partner mo. Gusto mo siyang palaging kausapin, gusto mo siya palaging nasa tabi mo lang. Gusto mo talaga yung tipong parang kulang lang ay ipasok mo siya sa puso mo. Yes. So pero again mga utol, once na ganito ka, yung kababagsakan ng relationship ninyo ay hiwalayan lang din. Na mas lalong masasakal mo yung partner mo. Na mas lalo kanyang aabusuhin din. Once na mabasa ka ng partner mo ng pagiging clingy at saka needy mo sa kanya. Okay? So iwasan mo rin po yung gawain na ito. Ha? So yun. And then ito, yung pang-apat natin is yung paghihigpit. Yes. Once na napa-overlove ka sa tao, eh dito na rin papasok yung pagiging pagkamahigpit mo sa kanya. Na palagi mo na lang siyang binabawalan, na kulang na lang is ayaw mo siyang mawala sa tabi mo, na kung saan man siya pupunta ay dapat nandyan ka, na hindi mo rin siya papayagan kung mag-isa lang siya. And then kung minsan dito na rin papasok na magdidemand ka sa tao, na ikaw pa itong naging demanding dahil sa pagmamahal mo ng sobra-sobra, na gusto mong maisukli din sa'yo, na maibalik din sa'yo yung gusto mong mangyari na pagmamahal din. So again mga utol ha, sa paghihigpit ay syempre, sino ba naman yung magkakagusto na partner na once na ikaw ay sobrang higpit sa relationship? Wala, di ba? So iwasan mo rin po yung gawain na ito. Ha, so yun. And then ito, yung panghuli pa natin or yung pinakahuli natin ay yung pagbuhos ng lahat-lahat. Yes, napaka-obvious naman na nagpapahiwatig ito ng overlove. Na once na binubuhos mo na yung lahat-lahat sa partner mo, yung tipong wala ka nang tinitira sa sarili mo. Na again, kagaya sa sinabi ko kanina, na pinapaikot mo yung buong mundo mo sa partner mo. Yung tipong parang wala ka na ring sariling mundo. Yes mga utol hindi nyo ba alam na yung pagbuhos ng lahat-lahat sa mga partner ninyo ay nakakasama? Yes. Kaya marami rin akong naririnig dyan na Kuya Kiko, binuhos ko kasi yung lahat-lahat or binigay ko naman yung lahat-lahat sa kanya. Pero bakit ito yung naisukli niya sa akin? Niloko lang ako. Yes. Dahil again mga utol, yung pagbuhos po ng lahat-lahat or ng pagbigay ng lahat-lahat sa mga partner ninyo ay nakakawala na po ito ng gana din pagdating sa mga partner ninyo. Wala na. Wala na siyang hahalongkatin sa'yo. Wala nang may natira pa sa'yo. Hindi ka na naging mysterious. Hindi ka na challenging pagdating sa partner mo. That's why mas lalo kanyang na-e-echapera at saka mas lalo pa siyang sasama or makipag-flirt sa ibang tao. Kasi wala na wala ka nang maibubuga pa, kumbaga. Binuhos mo na lahat-lahat So again hanggat maaari, once na magmahal kayo ay katamtaman lang. Yung pagkukulang syempre ay nakakasama din. Pero mas lalong nakakasama din yung sobra-sobra talaga utol. So dapat katamtaman ka lang. Marunong ka dapat magdala, marunong ka dapat magkontrol, at saka marunong ka dapat magdisiplina sa sarili mo. Kung napapansin mo na parang may pagkukulang sa kanya, then huwag mong ibuhos yung lahat-lahat sa kanya. Dahil ito din kung minsan yung kamalian ng karamihan, na once na nakukulangan sila sa pagmamahal ng mga partner nila, ay mas lalo pa silang nagde-demand, mas lalo pang nagbubuhos o binubuhos yung lahat-lahat. Pinapakita kung paano ba or ano ba ang pagmamahal. Yes utol, yung partner ninyo ay hindi po yan bulag. Huwag mong turuan or huwag mong utusan kung paano magmahal yung isang tao. Dahil kusa po yan. Natural po yan na magagawa ng isang tao. Nature na yan sa tao kung paano magmahal. Kumbaga pa may instinct na tayo kung ano ang dapat gawin.
at saka kung ano din yung dapat na hindi gagawin. Okay? So yun po mga utol, sana'y nakatulong talaga yung video na ito. So yun lang po, maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang